Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. May tanong lang po ako sa inyo. Paano nyo pinapasalamatan ang inyong ina? How do you thank your mother? Kung iisipin po natin, nakakatawa po ang simula ng buhay natin dito sa mundo. Nung pinanganak tayo, imbis na pasalamatan natin ang ating mga ina, sinalubong natin sila sa pamamagitan ng malakas na pag-iyak. Hindi po ba? At mula po noon, parang yun ang naging paraan natin ng pasasalamat natin sa kanila. Pinapakain ka ng nanay mo, pero sinusuka mo naman yung pagkain. Pinapatulog ka niya, pero ikaw yung nagpupuyat sa kanya gabi-gabi. Pinaliguan ka na niya, pero pagkatapos ng ilang minuto, gumagapang ka na naman sa dumi. Binigyan ka ng crayons, pero ang dingding ng bahay niyo, siyang ginawa mong coloring book. Pinagluluto ka niya ng masarap na pagkain. Pero binabato mo, tinatapon mo yung iyong plato. Binibihisan ka ng mabuti ng nanay mo. Pero hinuhubad mo naman ito, sinisira mo. Hinahatid ka niya sa paaralan. Pero ayaw mong pumasok, nakakapit ka sa gate, iyak ka na ng iyak. Binigyan ka ng pera, ng baon. Pero mas mahalaga pa rin sa'yo yung candy, laruan, at video games. Pero pansinin niyo, sa gitna ng maraming pagsubok ng pagtanda ng tao, alam niyo pong nakakagulat sa ugali ng ating mga nanay, hindi po sila nagsasawang magmahal sa atin. Amen? Araw-araw, pipiliin kang mahalin ng iyong ina. Amen? At nung lumipas ang maraming taon, nung lumaki ka na, at nung natuto ka ng magsalita, minsan, ang unang sinasaktan mo sa iyong pagsasalita, walang iba kung hindi ang sariling ina mo. Hindi po ba? Kinukumusta ka lang niya. Pero anong sagot mo? Busy ako. Tinatawagan ka lang niya sa cellphone. Pero pinapatay mo. Ini-ignore mo siya. Nag-aalala siya sa'yo gabi-gabi. Habang ikaw, nagpapakasaya ka sa mga barkada, sa gala, sa panliligaw. Kapag wala ka ng pera, yung nanay mo pa rin ang yung tatakbuhan. Di po ba? Pero minsan, ang perang binibigay niya sa'yo, nilulustay mo lang sa luho, sa bisyo, sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pagtanda na ng nanay mo, kapag paulit-ulit na siyang nagkwekwento, bakit ba naiinis ka? Kapag mabagal na naglalakad ang iyong ina, pinagmamadali mo siya. Kapag mahina nang makarinig ang iyong nanay, sinisigawan mo siya, pinagtataasan mo siya ng boses. Kapag nagsasabi ng problema ang nanay mo sa'yo, ikaw pa minsan ang nangangatwiran. Minsan nasasabi mo sa kanya na, marami din naman akong problema, may pamilya din ako. Hanggang dumating po ang araw, magiging tahimik din ang bahay mo. Wala nang tatawag sa pangalan mo. Wala nang magtatanong, kumain ka na ba? Wala nang maghihintay sa iyong pag-uwi. At doon mo mapagtatanto, gaano kahalaga ang nanay mo sa'yo. Mga kapatid, wag po sana nating hintayin ang burol ng ating mga ina bago tayo magpasalamat sa kanila. Wag nating hintayin na magkaroon ng puntod ang ating mga nanay bago natin masabing mahal natin sila. Alam niyo pong pagkakaiba ng tao sa Diyos. Buti pa po ang Diyos, marunong siyang magpasalamat sa kanyang ina. Si Jesus, Diyos na yan. Pero pinapasalamatan niya, mahal na mahal niya, hindi niya makalimutan ng kanyang ina, si Maria. Kahit na nakabayubay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, di ba inalala pa rin niya ang kanyang ina? Pinaubaya niya ito sa kanyang alagad, si San Juan. At ngayon inaalala natin, hanggang langit, pinutungan ng Diyos ng korona ang ina ng Diyos. Ang koronang yon ay isang tanda ng pagmamahal, ng pasasalamat dahil sa sakripisyo at katapatan ni Maria. Mga kapatid, kung ang Diyos mismo marunong magmahal, magbigay pugay sa kanyang ina, sino ba tayo para kalimutan natin ang ating mga nanay? Kaya kung mahal mo ang Diyos, mapakita mo sana yan sa pamagitan ng pagmamahal mo sa iyong ina. Dahil ang Diyos, kahit na Diyos na siya, marunong siyang tumanaw ng utang na loob sa nag-alaga sa kanya nung nandito pa siya sa mundo. At kung mahal mo si Maria, makikita mo, mas mapapalapit ka sa kanyang anak si Jesus.
At kapag malapit tayo kay Jesus, mas malapit tayo sa buhay, sa biyaya, at sa buhay walang hanggan. Kaya nga po mga kapatid, kung buhay pa po ang nanay niyo, huwag niyo sanang hintayin yung Mother's Day para tawagan niyo sila. Huwag niyong hintayin na magkasakit yung inyong mga ina bago sila dalawin o bigyan ng bulaklak. Huwag mong hintayin na mawala ang nanay mo bago mo siya yakapin. Umuwi ka kung kaya mo. Tumawag ka. Kumustahin mo siya. Yakapin mo siya ng matalik. Halikan mo siya. At sabihin mo yung matagal na niyang gustong marinig sa'yo. Mama, salamat. Nanay, mahal kita. Ina ko, patawarin mo ako. Dahil darating po ang araw, ang tanging magagawa mo na lamang ay yung kausapin siya sa kanyang larawan. Napakasakit po nun. Kinakausap mo yung picture, pero hindi makasagot yung picture. Di po ba? At habang may panahon, habang naririnig mo pa ang tinig ng iyong ina, habang nahahawakan mo ang kanyang kamay, iparamdam mo naman ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa kanya. Sapagkat marami pong tao ang meron pong bahay, pero wala na naghihintay sa kanila sa loob. Marami pong mga tao ang merong litrato ng kanilang mga nanay, pero wala nang pagkakataon na mayakap sila muli. At kung ang iyong ina pumanaw na, huwag mong isipin na huli na ang lahat. Pasalamatan mo pa rin siya sa pamagitan ng panalangin. Dito sa banal na misang ito, naway itaas mo ang kanyang kaluluwa sa Diyos. Sapagkat ang pinakamagandang paraan upang parangalan mo ang iyong nanay ay yung mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya manalangin po tayo. Hari nawa ang Panginoong Hesukristo na nagmahal sa kanyang ina si Maria hanggang sa krus, hanggang sa langit, ay turuan tayo. Mahalin ng lubos, buong buo ang ating mga ina. Kung paano pinasalamatan ng Diyos ang kanyang ina, turuan din niya tayo na pasalamatan araw-araw ang ating mga nanay. Naway patawarin din tayo ng Diyos sa mga pagkakataon na kung saan kahit na hindi natin sinasadya, nasaktan natin ang ating mga ina, mga pagkakataon na pabayaan natin sila, o sa mga pagkakataon na hindi natin naipadama ang ating pagmamahal sa kanila. Naway pagpalain ng Diyos ang lahat ng mga nanay, bigyan sila ng lakas, kalusugan, tuwa, kapayapaan, at para sa mga ina na pumanaw na, pagkalooban sila ng walang hanggang kapahingahan. Naway habang may panahon pa, matuto tayong magpasalamat sa ating mga nanay. Mahalin natin sila, magpakumbaba tayo sa kanila. Dahil ito ang kinalulugod ng Diyos. Amen.